Love Serye TV. Kahit nagbago ka na, tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Nasa loob ng isang silid ng sikat na salon sina Yuna. Nakatingin sa kanya sina Bessie at Emmy. Umikot ka nga, utos sa kanya ng babae. Tumalima siya. Ngumiti ang mga ito at saka tumango-tango. Perfect. Much better than what I expected. Sabi ni Bessie na hindi maitago ang katuwaan sa ekspresyon ng mukha. Oo nga, pagsang-ayon naman ni Emmy. Pwede na ba akong kumilos? Tanong niya. Tumango ang mga ito bago siya nilapitan. Hindi inaalis ng mga ito ang tingin sa kanya. Nakasuot siya ng isang dark brown na Empire cut dress na may V-neckline. Printed at malalaki ang paha niyon sa itaas ng kanyang tiyan. May katerno iyon na open-toed sandals na may heels. Ang tanging accessory niya ay isang set ng kwintas, hikaw at bracelet na gawa sa puting Swarovski crystals. Sa dami ng beauty treatments na ginawa sa kanya, wala siyang gaano matandaan sa mga take-home tips at mga bilin ng doktor sa beauty clinic na pinuntahan nila. Kung ano-anong lotion at anek-anek na cream daw ang dapat niyang i-apply sa balat para lalong kuminis iyon. Nireban din ang buhok niya. Pinilagyan pa iyon ni Bessie ng full bangs. Tinuruan din siya ng mga ito ng pag-a-apply ng makeup. Halos hindi niya nakilala ang sarili sa makeover na ginawa sa kanya sa salon. Malaki talaga ang nagagawa ng pera. Naisuloob niya. Bakit kailangan pa akong magbihis ng ganito? Uuwi lang naman ako. Sayang din yung makeup. Sabi niya, pagod na pagod ako sa mga ginawa sa akin sa buong maghapon. Well, dear, talagang kailangan mo magbihis at mag-ayos para sa date mo. Sabi ni Emmy. Date? Nagtatakang tanong niya. Yes, your date. Kumpirma ni Bessie. Kanina ka pa hinihintay ni Christian sa labas. Nanlaki ang mga mata niya. Nandiyan na si Christian? Of course. Excited na siyang makita ka. Tiningnan uli siya ni Bessie mula ulo hanggang paa. I'm sure, matutuwa siya ng husto sa itsura mo. We don't want to keep him waiting any longer. Ani Emmy. Nang tumalikod ang mga ito ay humabol siya. Sandali, bakit siya naririto? Gusto kanyang makita. Sagot ni Emmy. Lumabas ito ng kwarto. Narinig niya ang inanunsyo nito ang paglabas niya. Wala na siyang nagawa kundi lumakad at sumunod sa mga ito. Nakita niya si Christian paglabas niya. Ngumiti siya kahit medyo nako-conscious siya sa pagkakatitig nito sa kanya. You look beautiful. Humahang sabi nito. Hindi ko alam na pupunta ka pala rito. Ani ang nginitian ito. Tinawagan ako ni na Bessie. Sinabi nila sa akin na matatapos na daw nila ngayon ang ipinagagawa ko sa kanila. Tingnan daw kita. Dahil gusto kitang yayaing mag-dinner at sabi nila ay hindi ka naman daw papasok ngayon, nagdesisyon akong pumunta rito para sorpresahin ka. Nagulat nga ako. Pero ako ang mas nagulat. Look at you. You're fabulous. Salamat. Namula yata ang mga hibla ng buhok niya dahil sa papuri nito. Sinulyapan nito sina Bessie at Emmy. Excuse me, Yuna. Kapag kwan ay sabi nito sa kanya. Nang tumango siya ay sakalang ito lumapit sa dalawa. Sandaling nag-usap ang mga ito. Pagkatapos ay nagpaalam na sa kanya sina Bessie at Emmy. Pag-alis ng mga ito ay niyaya na siya ni Christian. Hindi siya tumutol nang hawakan nito ang kamay niya. Ang laki siguro na nagastos mo. Sabi niya rito nang nakasakay na sila sa kotse nito. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Kahit anong tutol ko ayaw magpapigil ng dalawang hitad. Investment ang itsura mo. Lalo na kung nasa reception at information desk ka. Kumbaga, ikaw ang frontline ng law firm. Kaya dapat, bakit hindi natin gawin ang paraan para magkaroon ka ng improvement kung pwede naman? Ganyan ka ba sa lahat ng empleyado mo? VIP ka. Sabi nito na di tahasang sinagot ang tanong niya. Tiningnan pa siya nito. Hindi niya pinalawig pa ang usapan tungkol doon dahil nako-conscious na siya sa paraan ng pagsulyap-sulyap nito sa kanya. Kung talagang desidido ito na tulungan siyang makaahon sa kahirapan, talagang nakatadhana siguro na makilala niya ito para maging daan sa pagbabago ng buhay niya. Thank you, Christian. Hayaan mo. Pagbubutihin ko ang trabaho ko. Kung talagang pag-aaralin ninyo ako, gagawin ko ang lahat para magkaroon ng magandang grades. Sisikapin ko maging abogado, kahit pa taon ng bilangin ko sa pag-aaral.
Lahat iyon ay gagawin ko para maipakita ko sa'yo kung gaano kalaki ang tinatanaw kong utang na loob sa'yo. Nax, speech yun ha. Para kang politiko sa meeting de Avance. Bumungis-ngis na sabi nito. Sira, totoo yun. Nginitian siya nito. Naaalangan ako sa ganda mo sabi nito. Hindi ko alam na artestahin ka pala kapag naayusan. Nax naman, whatever is coming to you, I think you deserve it. I even think it's long overdue. Mula Lunes ng araw-araw na kitang makikita. Mabuti nang hindi ako mahirapang hagilapin ka. Teka, talaga bang wala kang balak bumili ng cellphone? Wala, tugon niya. Hindi mo rin tatanggapin kapag binigay ko sa'yo kahit yung pinaglumaan ko? Yun ang talagang hindi ko gagawin. Okay, kaya talagang dapat nasa opisina ka na. Bakit? Para lagi kitang kasama. Kung sa bagay, para hindi mo na rin ako palaging sinusurpresa. Ngumiti ako. Tiyak na magugustuhan mo sa kakainan natin. Kahit saan basta kasama ka. Huli na para pigilan niya ang kanyang bibig. Natitiyak na yan nag-blush na siya at iyon ay dahil sa blusher niya. Natutuwang ngumiti naman ito. Sinabi mo yan ha, walang bawian. Inihinto ni Christian ang sasakyan nito sa tapat ng apartment building na tinitirahan ni Yuna. 10:00 pa lang ng gabi pero pareho na silang pagod. Kaya pagkatapos kumain ay siya na ang nagyayang umuwi. Gusto mo bang sumamang manood ng cultural dance sa CCP bukas ng lunchtime? Kliyente ko ang producer kaya may libreng tickets ako. Baka interesado kang samahan ako. Anyaya nito sa kanya. Hindi pa nga ako nakakapanood ng ganong palabas. Kung sayawan yon, laban yun sa akin. Nagliwanag ang mukha nito. Sige, dadaanan kita ng 2:00. 4 p.m. ang matinee show. Dapat nandoon na tayo 30 minutes bago magsimula ang palabas. Tumango siya kahit hindi niya alam ang ibang sasabihin. Sige, bababa ako. Paalam niya. Ihatid na kita sa itaas. No need. Tanggi niya. Mukhang pinapractice mo na ako sa English ha. Tumatawang biro nito. Yes of course. Aniya saka tumawa ng malakas. Pero natigil ang tawanan nila nang tinawag si Yuna ng gwardya. Ma'am. Sabay silang napatingin sa security guard ng building na humahangos na lumapit sa kanila. Ano yun? Nakakunot ang noong tanong niya sa gwardya. Ma'am, di po ba kapatid ho ninyo yung kambal na nakatira sa unit 207? Ng gwardya. Oo kuya, bakit? Tanong niya. Ma'am, may gulo ho roon. Sinugod ho yung mga kapatid ninyo. Nagkakaingay ho sa loob at hindi kami makapasok dahil nakalak yung pinto. Napamaang siya. Pumasok sa isip niya ang kanyang madrasta. Maliksing umibis siya sa kotse at tumakbo sa lobby ng building. Hindi niya pinansin ang pagtawag sa kanya ni Christian. Sinamahan siya ng security guard sa pag-akyat sa 2 palapag. May pumasok ho kanina Ang pangalan ng bisita sa logbook ay Gina Han. May kasama ho siya, ma'am. Pagkakakwento nito habang umaakit sila sa hagdan. Wala pa hong 10 minuto ay may tumawag sa amin na nakatira sa katabi ng unit ninyo. Nagkakagulong araw ho sa loob ng unit nyo. Pag-akyat ho namin, sarado ang pinto. Pinipilit ho namin buksan iyon pero mukhang may nakaharang sa pinto kaya hindi namin maitulak. Napapikit siya. Si Gina Han ay asawa ni Mr. Han. Iniisip niya ito kung ito nga ang nasa unit nila o ang madrasta niya. Pagsapit nila sa 2 palapag, narinig agad niya ang ingay mula sa loob ng kanilang unit. Nagkukumpulo ng ibang mga tenants sa tapat ng pinto nila. Naririnig niya ang pagtiling paghingi ng saklolo ni Kara. May isa pang boses ng babae na panay ang sigaw at mura. Hindi niya masiguro kung sino yon, pero alam niyang hindi iyon boses ni Mrs. Han. Wasakin ninyo ang pinto. Utos niya sa gwardyang kasama niya at sa isa pang nadatnan niya roon. Tulungan niyo ang kapatid ko. Ano nangyari? Humahangos na sabi ni Christian nang dumating ito. Hinawakan siya nito sa braso niya. Si Kara, iyon lang ang nasabi niya. Paputukan ninyo ang pinto. Wasakin ninyo, dali. Sabi ni Christian sa mga gwardya. Sir, hinihintay ho namin ang admin. Ano nangyari? Napatingin siya sa isang lalaking bigla na lang nagtanong. Iyong kapatid ko, natitilihang sagot niya. Kumunot ang noo ng lalaki. Si Kara? Tumango siya. Hindi siya makapagsalita. Nagulat siya nang bigla nitong isinigaw ang pangalan ng kapatid niya. Saka galit na pinagtatadyakan ng pinto. Haharangin sana ito ng gwardya nang magsalita si Christian. Tulungan niyo siya. Kung hindi, lahat kayo sesentensyahan ko. Sabi nito sa mga gwardya.
Sabay-sabay silang nagpatinginan. Ako si Attorney Christian, ang may-ari ng building na to. Pakilala nito sa sarili. Now, open the goddamn door. Nabigla ang mga gwardya. Pero natauhan din agad ang mga ito nang muling tadyakan ng kung sinong lalaki iyon ang pinto. Nakisipa na rin si Christian. Sir, anang isang gwardya. Tumabiho muna kayo. Papuputukan ko ang padlock. Do it, ani Christian. Tumalima ang gwardya. Binaril nito ang padlock. Nang masira iyon ay agad na binuksan ng mga ito ang pinto. Tumakbo rin siya papasok doon. Kasunod niya si Christian at ang lalaking hindi niya kilala. Nagkalat ang mga gamit nito. Animoy dinaan ng bagyo ang buong unit. Sumugod siya sa kusina. Doon niya nakita ang madrasta niya. Animoy napako ito sa kinatatayuan nito. Tila nasyak ito na makitang marami siyang kasama. Kasama nito ang panganay na anak nito. Umalis agad ang kaba sa dibdib niya. Kara, malakas na tawag niya na makita niya nakahandusay ito sa kitchen floor. Pinupulsuhan ito ng hindi niya nakikilalang lalaki. Lumapit siya sa mga ito. Diyos ko, Kara, hawakan niyo mga yan. Huwag niyo silang hayaang makatakas. Narinig niyang utos ni Christian sa mga gwardya na mabilis namang tumalima. Doktor ako, sabi sa kanya ng Good Samaritan. Huwag kang mag-alala. Gagamutin ko siya. Natutup niya ang kanyang bibig upang pigilan ang paghagulhol. Yan ang dapat sa inyo, sabi sa kanya ng madrasta niya. Nagpupumiglas ito sa pagkakahawak ng isang gwardya rito. Ang kapal na mukha niyong idemanda kami. Hayop ka? Aniya. Susugurin sana niya ito pero hinagip siya ni Christian sa kanyang kamay at hinatak palayo. Maghunos dili kayo na. Si Kara ang asikasuhin mo at ako na ang bahala sa kanya. Nanginig ang kanyang buong katawan na makita niyang nagsisimula na magkulay ubi ang daliri ng kapatid niya. Nangyayari iyon kapag inaatake ito sa puso. We're losing her. Tumawag kayo ng ambulansya. Dali, utos ng lalaki. Sinimulan nitong i-CPR ang kapatid niya. Bumigay ang mga tuhod niya sa pangamba. Kung hindi siya hawak ni Christian, tiyak na bumagsak na siya sa sahig. Hindi rin may responde ang katawan ni Kara sa kabila ng pagsusumikap ng doktor na i-revive ito. Yumakap siya kay Christian. Pakiramdam niya ay nablangko ang lahat sa kanya. Hindi niya matandaan kung gaano katagal bago niya narinig ang pag-aanonsyo na may dumating ng ambulansya. May standby unit ng ambulansya malapit dito. Naririnig ko na ang sirena nila Yuna. Pag-aalo sa kanya ni Christian. Hindi pa rin siya makatingin sa kanyang kapatid. Nang pumasok sa bahay nila ang mga paramedics na may dalang stretcher, saka pa lamang nagawang dumilat. Sa labis na panlalambot ay parang clay ang pakiramdam niya sa mga bisig ni Christian ng mga sandaling iyon. Yun na ang pinakamahabang minuto sa buong buhay niya. Nanlalambot pa rin si Yuna habang nakaupo siya sa waiting area ng operating room ng ospital na pinagdalhan niya kay Kara. 2 oras na itong nasa loob ng OR. Ang lalaki sumaklolo sa kanila sa unit ang nag-oopera dito. Nagpakilala lang ito bilang si Dr. Henry Lan. Isang heart surgeon na may dugon Chinese-Japanese pero sa Pilipinas isinilang at lumaki. Nagtataka pa rin si Yuna kung sino ang lalaking iyon at bakit niya kilala ang bunso nilang kapatid na si Kara. Wala siyang kaalam-alam na ito ang bagong espesyalista ni Kara. Kung hindi pa sila sinugod ng kanilang madrasta at malagay uli sa panganib ang buong buhay ng kanyang kapatid, hindi niya malalaman na hindi na ito kay Dr. Cruz kumukonsulta. Ng mga sandaling iyon, ay nasa sa kamay na siya ni Doc Henry. Pawis na pawis siya habang tinitingnan ang kisame ng ospital. Hindi pa rin siya mapalagay habang iniisip ang bunsong kapatid nito. Huminga siya ng malalim bago napatingin sa papalapit na si Christian. Katatapos lang nito makipag-usap sa cellphone. Nang umupo ito sa tabi niya, ikinabig nito ang kanyang ulo at inihilig iyon sa balikat niya. He's an excellent doctor. Nakita mo naman kung paano niya ni-revive si Kara kanina. Your sister is in good hands. Pag-aalo niya rito. Natatakot ako. Napapikit na sabi niya. Ang sabi niya ay mahinang-mahina na ang puso ng kapatid ko, Christian. Mahinang-mahina na ang puso ni Kara. Kung hindi raw maaayos ang congenital disease ng puso niya, ngayon din, napaiyak siya. Kaagad namang iniangat ni Christian ang ulo ni Yuna at tinitigan ang mapupungay nitong mga mata. Alam mo Yuna, huwag kang panghinaan ng loob. Mapapagaling ni Doktor si Kara. Kasalanan ko to Christian. Kasalanan ko to. Kung bakit kasi dinemanda ko pa si
Tia, yan tuloy. Tama na. Huwag na huwag mo sisihin ang sarili mo. Tama lang ang ginawa mo. Hindi mo kasalanan na salbahe silang mag-iina. Tumingala siya rito. Ano nga palang nangyari sa mga impaktang yon? Huwag ka na mag-alala, Yuna. Nakakulong na sila. Kinausap kong isang criminal lawyer para sampahan siya ng mga kaso kasamang anak niya. As far I'm concerned, frustrated murder ang ginawa nila. Trespassing at damage to property. Lahat ng kasong pwede nating ikaso sa kanila isasampa natin. Sisiguraduhin kong hindi sila makakapagpiyansa at marirealize nila ang kanilang ginawa kay Kara. Napailing-iling siya. Ako naman talagang gusto nilang tirahin, hindi si Kara. Nagsimula na naman siyang humikbi. Inakbayan at pinakalma siya nito. Wala kang kasalanan, Yuna. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hinilakyan nito ang buhok niya bago siya binulungan. Nandito na si Lara. Kaagad na nilingon ni Yuna ang kanyang kapatid. Masama ang tingin niya rito. At Yuna, nasaan si Kara? Tanong nito nang humahangos na lumapit sa kanila. Umakma itong yayakapin siya. Sa halip na tanggapin niya ang yakap ng kapatid, isang malakas sa sampal ang sinalubong niya rito. Dapat, naroon ka. Hindi dapat nag-iisa sa bahay si Kara. Hindi ba sinabi ko sa iyo na kapag wala ako at umalis ako ng bahay ay huwag na huwag mong pababayaan ang kapatid mo? Pero ngayon, anong ginawa mo sa kakambal mo? Pinabayaan mo siya. Pinabayaan mo siya, Lara. Sumbat niya rito. Ate Yuna, umiiyak ito. Puro kasi paglilihim sa akin ang ginagawa niyo. Malalim na pala. Ang gabi, iniiwan mo pa si Kara nang nag-iisa sa bahay. Tingnan mo tuloy ang nangyari ngayon. Hindi mapigilan ni Lara na maiyak sa sinabi ng ate Yuna niya. Ate, patawarin mo ako. Hindi ko naman alam na. Tama na, Lara. Huwag ka na magpaliwanag pa. Mas lalong dumilim ang paningin ko sa'yo. Ate, walang hiya ka kasi. Patuloy na sikmat niya sa kapatid. Huwag mo na siyang pagalitan, Yuna. Come on. Ang dapat lang sisihin dito ay ang madrasta mo at ang mga anak niya. Pagpapaunawa pa rin sa kanya ni Christian. Hawak-hawak nito ang kamay niya upang hindi siya makalapit sa kapatid niya. Pero hindi pa rin nawala ang galit ni Yuna sa kapatid nito. Patuloy pa rin niyang binubulyawan si Lara hanggang sa lumabas mula sa operating room ang isang nurse at sinaway sila. Napasubsob siya sa dibdib ni Christian. Umiiyak siya nang umiiyak para kahit paano ay maibsan ang paninikip ng kanyang dibdib. Dala na magkahalong galit at pag-aalala kina Kara at Lara. Nang dumilat si Yuna, ay maliwanag na sa labas, kaya nahulaan niyang umaga na. Nakahiga siya sa bench sa tapat ng OR. Umupo siya sa bench at nag-inat. Nakita niya si Christian sa kabilang dulo ng koridor. May hawak itong styrofoam cup na may lamang umuusok na kape. Tahimik na kinakausap nito ang kapatid niyang si Lara. Tumayo siya at lumapit sa mga ito. Nahinto ang pag-uusap ng mga ito. Sinalubong siya ni Christian at inakbayan. Good morning. Nakangiting bati nito sa kanya. Si Kara, tanong niya sa halip na gantihan ang pagbati nito. Tapos na ang operasyon niya. Nakangiting pagbabalita nito sa kanya. Katatapos lang about 30 minutes ago. Stable na raw ang kondisyon niya pero critical pa rin ang first 36 hours niya. Nasa ICU siya. Mabubuhay ba siya? Parang may malaking durian na nakabara sa lalamunan niya nang itanong iyon. Nakausap namin si Doc. Ayon sa kanya, 60% ang chances ni Kara na makarecover. Nasaan si Doc? Nasa ICU. Tinitingnan daw niya si Kara. Sagot nito. Kaano-ano ba siya ni Kara? Naiiritang tanong niya. May relasyon ba sila? Si Kara na lang siguro makakasagot nun dahil wala namang nasabi si Doc. Bumuntong hininga si Christian. Gusto mo ba ng kape? Magpapabili ako ng breakfast mo. Nako, huwag na. Wala rin naman akong gana. Tanggi niya. Hay naku Yuna, hindi pwedeng wala kang gana. Anito sa tonong tila nakikipag-usap sa isang paslit. Baka ikaw naman ang ma-admit kung ganyan ka. Alam mo namang critical pa ang lagay ng kapatid mong si Kara, dadagdag ka pa. Aalis ka na ba? Tanong niya sa halip na mag-react sa sinabi nito. Bakit? Aalis muna ako. Magdadalahan siya ako ng pera. Hindi na kailangan. Christian, hindi ako papayag na pati rito ay ikaw pa ang... Si doktor na ang nag-assume ng lahat ng expenses niya, hindi ako. Siya rin ang pumirma sa waiver ng deposit receipt ni Kara. Mukhang VIP si Doc sa ospital na to. Malampasan pa nga kaya ni Yuna at ang mga kapatid nito ang matinding pagsubok na bumabayo sa kanilang buhay. Paano sila tutulungan? At sasamahan ni Christian sa pagkakataong ito.
Yan ang ating aalamin sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.